ano ko, sobrang nervous ko. Kasi ayoko mapapahiya sa kanya. At saka syempre, alam mo, ah, super laki ng pangalan din Jonathan Manalo. So, super proud ako na meron akong kanta galing sa kanya. Mm. Eh sir, kwento niyo naman sa amin, kamusta po yung ganap nung nasa recording kayo with Sir Jonathan Manalo? Kasi madalas po nakikita ko pinopost yung mga videos o kaya yung mga BTS behind the scenes habang nagre-recording. Eh kayo po sir, saying na iba si Jonathan Manalo, sobrang laki niya na sa music scene. Kamusta po, paano po niya kayo ginay? Paano po niya kayo pinutungan sa mga high notes sa song na nandito lang ako? High notes? Ano, nag-take talaga ako ng tranquilizer. The first day na nag-meet kami during the recording session. Kasi syempre kailangan maging nasa kondisyon yung boses mo kasi mahirap yung kanta. Opo. Medyo complicated yung song na create niya. Gawa ng babago-bago yung tono, tumataas sa dulo, gano'n-gano'n. Kaya sabi ko, naku, baka mapahiya ako. Pero napaka-pasensyoso niya kasi noong mga time na medyo nagkakamali ako, nakasmile pa rin si Jonathan sa akin. Kaya thank you kay Jonathan Manalo. Ayun lang naman. Nagtanong lang ako ng ilan sa mga paunang questions, pero syempre, ibibigay ko po ang mga katanungan para sa mga very, very special friends natin na mga nandito ngayon, ang mga friends from the press, mula sa ABS, sa TV5, meron na tayong mga invites from GMA. Kung meron man, maraming salamat for coming. Of course, sa lahat ng mga kaibigan natin na nandito ngayon. Meron po ako dito kung saan ang bawat mga pangalan po ninyo ay nandito. Para po ang mangyayari, bubunot po ako ng pangalan at kapag nabunot po ang pangalan ninyo, kayo po ay aabutan ng mikropono at kayo po ay may pagkakataon na magtanong. Sa lahat ng mga mabubunot po natin mamaya, may surprise pa tayo doon. Okay, mamaya ko po i-announce kung ano ang ating surpresa, Sir Jo. Medyo mainit, Talagang nalalapot tayong dalawa dito sa harapan sa dami ng ilaw, pero laban lang. Correct, sige. Totoo. Eto na, ang unang magtatanong, oh my God! Ito, malapit na kaibigan natin. Of course, the very beautiful Ms. MJ Marfori mula sa TV5. Hi MJ, can we have another microphone please? Wow, Englishera na ako ngayon. Sorry. Ayan na po. Ito po, Ms. MJ. Congratulations, Sir Joe. Thank you, MJ. Pwede po ba kami bigyan ng a little bit of background dun sa inyong music career? Kung paano niyo po naisipan i-pursue ito sa kabila ng mga challenges na pinagdaanan sa buhay ninyo? At the age of 10, sumasali ako sa singing contest. So, kahit bawal yung ganung edad, nag-try ako sumali sa probinsya sa Pitogo, Quezon. Kinanta ko noon, I remember kinanta ko yun ng Mr. DJ. Kaya lang, natalo ako noon. Kasi ang kalaban ko that time, nagtitinda ng balot at mga may edad na magagaling talaga sa singing contest. Pero, natuwa sa akin ng mga judges, binigyan ako ng consolation prize. So, after that, parang wala na sa isip ko yung pagkanta. Pero nung at the age of 20, nag-usap kami ng mama ko na sabi ko gusto kong kumanta. Then, nag-support si mama sa akin. Kaya nga lang ang father ko ang ayaw. Ayaw talaga niyang makikita akong kumakanta o whatever. Hindi ko alam yung reason kung bakit ayaw niya yon. So, tinatakas ako ng mama ko. So, pupunta kami ng Manila. Inupan niya ako ng maliit na tirahan. Tapos, nag-aral ako ng Ryan Cayabyab Music Studio. Ka-classmate ko doon si Julina Magdangal, si Rosel Nava. Yung mga ngayon, nandito na ngayon sa industriya. So yun, after that, meron ako mga nakilala rin mga composers na naman sa akin, tumulong that time. Ako yung unang nag-remake ng Tuyo ng Damdamin ng Apo Hiking Society. Oo. Then after that, nawala na uli ako noon. Nawala. Parang on and off, gano'n lang. Hindi ko alam kung anong reason. Then few years after, kumanta na uli ako, kinanta ko naman yung Diwa ng Pasko. Yung piniplay recently, a couple of years ago na Diwa ng Pasko, matagal na yung kantang yun. That was several years ago. So yun, then pinanta ko yung Basta Ikaw.
Then after a few years ulit, kunanta ko naman yung Sana. Yung Sana medyo nag-pick up, nagkameron ng maraming views on social media. Tinakilik siya ng tao na feature sa mga shows din sa ABS at saka sa ibang station. Then tumigil uli ako noon. Lagi siyang ganun, parang walang kasiguraduhan. Then ako yung nag-remake nung wala siyang Because kasiguraduhan. of business, kaya kayo... Oo, ganun. Laging, parang wala lang, parang hindi seryoso, ganun. Tapos, ako yung nag-remake naman ng Magkabilang Mundo ni Jairi Lin. Nag-concert din ako sa Newport Performing Arts. Nag-try din ako. So, na-surprise naman ako dahil with all those songs na nagawa ko, sold out yung concert. So, first time kong ginawa yun na sold out. Sabi ko, meron din naman palang nakakagusto dun sa boses ko, sa mga kanta ko, sumusubaybay sila. So, after that, nawala na uli ako. Ganun uli siya, ganun. Then, dumating yung song ng Handog di Florante. Doon ako nanalo ng Revival Song of the Year. Doon siya nagsimula yung tawag na Revival King. Doon sa kantang yon, sa PMPC Star Wars for Music. That was 2017. Then nawala na uli ako. And then now? So nung pagbalik ko, ito na yung Somewhere in My Past na sabi ko, since meron na akong pera, meron na akong napundar sa sarili ko dahil sa daming dinaanan kong hirap sa buhay, naging successful ako sa iba kong mga businesses. So, sabi ko, bibili ko ang mechanical rides ng Somewhere in My Past kasi that time na mahirap lang yung buhay namin, namumupahan kami, napanood ko si Julie Vega sa TV na kinakanta yung Somewhere in My Past. Nagrehistro sa akin kabataan yung kantang yun. Sabi ko, pagdating ko ngayong panahon ito na kaya ko, ay gusto kong makakuha ng mechanical rides. Hindi pumayag si Mondan Rosario. Gusto ni Mondan Rosario ipa-audition yung kanta. Ipa-audition. So, that was 4 or 5 years ago. Malaki ako noon, 350 pounds ako noon. So sabi ko sa Star Image, paano ako kakanta, napakalaki ko. So nag-trim down ako, nag-diet talaga ako, nawalan ako ng 100 plus pounds. Laki nang nawala ko noon. So sabi ni David, wala naman sa ano yan wala naman yan sa katawan, basta sa boses mo. So ang daming MJ, ang daming nag-audition. I think that ang nag-audition is mga more than 100. So sa shortlist na tatlo ni Mondan Rosario, isa ako yung napili niya. So sabi ko kina David, baka hindi ako kasi yung dalawang kasama sa shortlist, kilala sa industriya. Mga sikat sila. So sabi ko, naku, wala akong panahon dito kasi baguhan lang ako. Then tumawag si Mondan Rosario sa Star Image. Sinabi niya na ang napili ko ay si Jojo. So sabi ko, ano kayo nagustuhan sa akin itong composer na to? Malaki-laki pa ako doon. Tapos sabi niya, meron daw siyang nakinig sa akin. Ang boses ko daw may distinct sound. Hindi mo kailangan, Joe, na bumirit. As long as para kang storytelling na nakukuha ng tao, yung feeling ng song, okay na yon, sabi sa akin gano'n. Kaya, nag-recording ako ng Somewhere in My Past. Hindi yun natutuloy, MJ. Na-hospitalize ako ng 6 times, ang father ko namatay, so akala ko hindi na talaga siya matutuloy. 6 times? 6 times, nag-shockwave ako because of my kidney stones, kasi stone former ako eh. Pagkatanggal ng kidney stones, few months after, meron na uli. Ganun. So, 6 times akong na shockwave in 1 year. Tapos, nakasakit lagi ako, ganun, lagi ako na-hospitalize. Ang father ko na namatay. Eh, sabi ko, parang hindi na ito matutuloy. Then, itong last year, yun na yun. Sabi ko kay David, it's about time bang ilabas natin ito, isasabay sa election. Baka hindi ito pansinin. So sabi ko parang wala na talaga akong pagkasang kumanta o wala na makakagusto sa akin. Then nabigla ako, MJ, hindi ko ina-expect sa panahon ito ngayon na sinuportahan ako ng social media, yung mga kilalang mga influencers na nakasupport sa song. Ginamit nila yung Somewhere in My Past sa kanilang mga content at doon nagsimulang tumunog yung pangalan ko, yung kanta ko. So ang ginawa ko para masiguro kung ang tumutunog yung pangalan ko tsaka kanta ko, sinuyod ko talaga. Pumupunta ako sa mga ordinary places. Like Taytay. Taytay, Divisoria, bus station. Pumapumakit talaga kami sa Cartimar. Lahat pinupuntahan namin yung Green Hills. Lahat pinuntahan ko yun, binaybay namin. At
nakilig ko talagang tinutugtog yung song ko. Kilala nila yung name at yung song pero hindi nila kilala yung face ko kasi never akong nag-a-appear. So okay na rin sa akin yun. Okay na rin sa akin yun. Then, yun na, biglang ang dami ng mga, ano mo na, yung mga narinig ko mga comments sa ganito, ang dami ng invitations, sunod-sunod na lahat. Hindi ko in-expect na aabot ngayon ng 50 million collective views ang Somewhere in My Past. So, nung naging successful na yan, ito naman ang pumalit na ito na yung kay Jonathan Manalo na nandito lang ako. Oo. Napakaganda. Thank you so much. Thank you, po. MJ. Marami pa akong magtatanong. Thank you. Yes. Naku, MJ, di ba nakakatuwa? Isang tanong mo pa lang talaga, eh, parang buong talambuhay na ikwento ni Sir Jojo. Oo, kasi para maliwanag. Ang problema nito, Jeyo, Yes. sa dami ng kwento ni Sir Jojo, wala nang itatanong. Hindi ba? Marami pa silang itatanong. Okay, Alam ko, Tito Morley, gusto inaabangan ko yung tanong na ito. O, di ba? One Tingnan question natin lang po ha. kung Okay. sino ang matapang na magtatanong dito. Pero di ba, ang ganda ng kwento ni Sir Jojo talaga, no? Lulubog, lilitaw, ika nga sa kanyang kwento. Pero ako, pag tinanong mo, kapag sinabing Somewhere in My Past, bukod kay Julie Vega talaga na sumalangit na ba, eh, itong si Sir Jojo, yung isa sa una kong nare-recall din because of yung pagiging revival king niya. At ang susunod na magtatanong sa atin ay si, tari parang bingo, Casey Kayanan. Ayan. Casey Kayanan. Ito morning, nasa tabi niyo po si Casey Asan? Kayanan. Ayun! Ayun, si Casey Hi, Kayanan. Casey. Hello po. From Pulp Magazine po. Hello, congratulations po sa Thank you. season. My question po, since the title is nandito lang ako. Who was the last person who told you na nandito lang ako? Ay! Sino kaya yan, Sir Jojo? Basta meron. Magbigay Meron. naman ng initial o Meron. kaya letter Meron, lang. basta may letter A yun. May letter A? Ako parang parehas naman may letter A sila eh. Hindi, ano, meron. Madami naman actually family ko. At saka syempre lagi naman ang buhay merong special someone. Kaya meron nagsasabi naman. Yes. Thank you. Sinasabi na nandito lang ako. Oo, thank you. Totoo. Thank you po. Casey, maraming salamat. Oo, basta tandaan mo kung Okay, sino- no follow up tayo ha. One question lang para mas marami. Okay. Ay, ito na susunod. Kaibigan natin, Ate Marie Chris Valdez. Wait. Ay, ayan, syempre, kung Sino mo naman i-dedicate yung nandito lang ako? Mhm. Pwede ba magbigay ng name? Oo. Or meron kang... Actually sa mga kaibigan ko, sinasabi ko rin to, yung mga close friends ko at saka sa family ko, nasasabi ko yan, yung nandito lang ako. Kasi syempre yung hirap na dinahanas ko sa buhay, so ngayong fully blessed ako, kaya yung mga taong nangangailangan ng tulong o whatever na support na mabibigay ko, yun lagi sinasabi ko sa kanila, nandito lang ako. Thank you. Thank you, Ate Marie Thank Chris. you, Marie Chris. Ayan, medyo bitik tayo. Isang question lang bro. Thank you, Tito Morley. Susunod naman si Jay of Certified Kapamilya. Andito po sa harap, Tito Morley, si Jay. Hi, Jay. Hi, Jay. Po, ang buhay po hindi perfecto, so may mga ups and downs. Mhm. Nung down po kayo, sino po yung huling tao na nagsabi sa inyo na nandito lang ako? Yung huling down? Down ng panahon ng mahirap ang buhay ko, gano'n. Mama ko. Siya lagi yung nakasupport sa akin. Whatever na mga pagkakamali ko, nandun yung acceptance pa rin ni mama sa akin. Never akong iniwan ng mother ko. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. Susunod, ayan. Parang teacher ako ngayon ng recitation. Ay, nakapagtanong na po si Casey Kayanan ng POP. Maraming salamat, Casey. Susunod na magtatanong naman kay Sir Jojo Mendres. Tito Alex Brosas! Lalapitan ko to, friend. Yes, Medyo may problema to sa Siguro kayo na dun sa sitwasyon na yun, susuko na kayo eh. Kaya, yun. At this time, na masaya ako sa nangyari sa buhay ko, kaya ako yung nagwagi. Perfect. Thank you, congrats again. Miss F, maraming Thank you, Miss salamat. F. Susunod, tawagin naman natin, Aki Blessy. Hi, Kuya Rick. Kumaloy. Nakita uli nakita. Nailito. Hello. Ba't may pangalan doon? Walang tanong si Bestie. Walang question si Ate Blessy.
Of course, we would like to acknowledge our boss from ABS-CBN Music. A round of applause to Mr. Roxy Liquigan. Hi, Sir Roxy. Good afternoon po. Love you po. Ayan, okay. Wala pong tanong si Miss Blessy, okay po? At ang susunod na magtatanong, ito kaibigan natin, friend, Romel Placente. Romel. Hi, good afternoon sa lahat. Thank you sa pagsuporta niyo kay Jojo. Sinasabi ko nga kay Jobert na ngayon, we're very happy kasi maganda yung song na ginawa niya. Thank you. Na ginawa ni Jojo and I really love his voice. So, more to come, Jo. Thank you. Congratulations. Of course, thank you, Sir Roxy from ABS-CBN Events. Miss Dara is in the house. Wow, ayan. Okay. Naku, Miss Dara, baka daw pwedeng mag-concert si Sir Jojo. Ayan na, thumbs up, Sir Jo. Thank you. Ayan. Thank you, Kuya Romel. Back to Hi, you. Joe. Congrats, ang ganda ng kanta mo, nandito lang ako. Thank you. Kaya lang medyo, okay, syempre, para sa pamilya mo, nandito lang ako. Of course, lahat naman tayo hanggat maaari, lagi sa mama mo, di ba? Pero, between, okay lang kung sasagutin mo, ay hindi Ayan na. Between Mark and Rainier, kanino mo mas gustong sabihin yung nandito lang ako? Grabe ka, friend. Diretsahan na. Actually, yung controversy na yun, inano lang siya, mag-defy lang po siya ng social media. Yun nga ho yung reason kung bakit ako masyadong naapektuhan, even my family, parang natatakot ako magbukas ng social media kasi makikita mo doon pagbubuksan mo, sasakit ang mga mababasa mong salita. Kaya mas magandang hindi na siguro ako mag-comment regarding dun sa yung issue regarding itong dalawang tao. Sana. Bawal mag-follow up kasi, no? Ha? Okay lang ho. Okay lang yun. Oo, okay lang, friend. Ngayon ko lang kayo nakita ho eh. Oo. Di ba nagkita tayo ng press con? Charas. Eh kasi naputol yun, di ba? Oo nga pala, sa mga ulo mo. Oo, naputol Oo yun. pala. Oo. This time kaya, meron magugulat din kami na may darating din isang nilalang na magbibigay sa iyo ng bulaklak. Kasi gusto ko namin yung mga ganong eksene, parang natutuwa kami, ganun masaya kami for you. Actually, wala naman nung... Actually, wala namang yung... In-expect ako na gano'n na mga flowers, kundi nagbigay yung tao ng gano'n that time na hindi ko naman ho alam. So, marami naman nagbigay naman ng mga flowers sa backstage. Yung mga kaibigan kong press at saka yung mga managers ko, meron din mga flowers. Kahit sino naman po pwede magbigay ng flowers. So, tama na. O, sige na. Friend! Baka gusto ko magulat ako mamaya, sana may dumating naman na ulit. Alam mo, friend, akong makakasagot niyan kung Anyway, meron. congrats, ang ganda-ganda ng kanta mo in fairness. Ako, thank you. Kung pwede mo nga lang kantahin dyan para manalo kami. Pwede po. Nandito lang Wow. ako. Wow. Hindi kita iiwan Rainier at Mark. May ganun ka pa, Kuya Romel. I love you so, Hindi, so syempre, much. baka na-apekto din mo Sir Jojo. Naiintindihan naman namin. Thank you. And congratulations in person. Napakaganda na kanta. Especially Jonathan Manalo na compose, di ba? Totoo. Yeah, may panlaban ka na naman sa Star Awards. Baka may gusto kong i-promote, Kuya Yan, Romel. manood po kayo Marisol Academy at Marisol Academy tonight. Ayan. Kasama ko pa kayo Dan, Pastor Mildred Bacot, and Rodel Fernando, di ba? DJ Jaiho. Ayan. Thank you very much po. And congrats again, Sir Thank you. Jojo. Thank you. I love you, Kuya Romel. I Maraming love you, salamat. friendship. Susunod, Kuya Reggie Bunoan. Ayan. Totoo na ito. Ayan po. Hi, Hello po. magandang hapon po. Doon ho sa sinabi niyong ay yung pag-usapan, yung dalawa, lagi ho naman kasi kayong nakikita sa social media, nakikita kayong may magkasama sa pictures sa Okada. So, paano po natin maiiwasan yung ganong issue po?
Yun nga eh, lagi may naka-follow na na Paparazzi. paparazzi. Yung basta kung sino makita ng kasama ko, nagbibigay sila ng kulay. Hi Jonathan! Ayan, at binati naman na ni Kuya ni Sir Jojo si Sir Jonathan. Let's all acknowledge the presence, of course, of the ABS-CBN music head, Jonathan Manalo. Sir Jonathan, can you come up on stage, please? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagdating, Sir Jonathan. Nice to see you again po. Congratulations sa song na ito. Thank you Jonathan for this. Congratulations, Jo. Okay. Ako, ang message ko lang kay Jojo, of course, I'd like to congratulate Jojo sa mga nagawa niya so far with his music. And ako, yung song na ginawa ko talaga nung nandito lang ako, nung nag-ask sa akin si Jojo na sumulat ng original song for him, sinasabi ko nga, hindi ito galing sa baol or song na matagal ko nang nagawa at binigay ko sa kanya. This is a song specially written for Jojo. Thank you po. Thank you. And syempre gusto ko talaga na yung song na mag-showcase nung natural voice niya. And pag napakinggan nyo, lumabas talaga kung ano yung natural voice ni Jojo. And sobrang tailored fit sa kanya, pati yung messaging ng kanta. Kasi tinanong ko si Jojo, sabi ko, Jo, ano ba yung gusto mo na maging emotional connection ng kanta? Sabi niya, ano ba yung pwede natin maging peg? Sabi sa akin ni Jojo, gusto niya yung parang handog. Kasi favorite song mo, di ba yung handog? So, hindi naman parehong-pareho ng handog, pero yun yung naging inspiration ko, writing that song. Yung kapag pinakinggan mo, tatama sa puso, and kakantahin mo sa mga tao na hindi nag-give up sa'yo, hindi ka iniwan through thick and thin. So, pwede siyang kantahin ng POV ng taong nagpapasalamat sa mga hindi nang iwan sa kanya. At pwede rin POV ng mga tao na nagsasabing hindi kita iiwan through thick and thin. So, lumabas naman ng maganda. Ako, proud ako kung ano yung kinalabasan ng song at kung paano siya na-interpret ni Jojo. And ang wish ko lang is for this song to be appreciated by the music audience, na sila din makakonect sa mensahe ng kanta sa kanilang mga sariling context in life. Dahil sa buhay naman natin, meron tayong mga matatawag na mga tao, na makakantahan nating mga tao na hindi tayo iniwan kahit na anong nangyari sa life natin. Nandun sila. So, thick and thin. Congratulations, Thank you Jonathan. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Sir Jonathan Manalo. First, Sir Jonathan, i-grab natin tong opportunity na mag-picture ang mga press people natin na nandito ngayon with you. Ang ating revival king na si Jojo Mendrez. Alright, center lang po. Forward, please. Ayan. And then, camera sa lahat ng mga nandito. Pwede na po. Tawagin din natin, of course, Sir Roxy Likigan. Ayan. Opo, Sir Roxy. Magandang hapon po, Sir. Boss ko yun. Hi Jo, sabi mo po kanina, iniiwasan mo na yung isyong yon, yung dalawa. Paano po tayo makakaiwas? Lagi po kayong nakikita sa social media, magkasama sa Okada, gano'n. Kasi, nataka lang ako, bakit yung lagi ang nasusulat? Ang dami ko namang kasama sa iba-ibang lugar ng mga kaibigan ko. So, yung lagi siyang yung lagi nakaka-capture lagi ng media Yes po. for both, tong dalawang tao. Based po sa pag-check namin, pag-imbestiga, yung mga lumalabas na picture, galing po naman dun sa kampo nyo. No, that's not true. Ho. Inaano po nila, nire-repost. Yun nga ang pinag-usapan namin ng management. Sabi ko, all those controversies, wag nang anuhin nila yun, wag nilang patulan. Kaya lang siguro, kaya sinasabi nila sa inyo, kasi there are press people na close sa akin na parang ipagtanggol naman sana ako, sana depensahan ako, kasi hindi ako makasalita, kasi hindi ko ma-explain sa lahat ng tao yung nararamdaman ko at ano yung pinagdadaanan ko. So, siguro kaya sinashare nila sa inyo is para yung mga press na mga kaibigan ko, sila yung kikilos para pabulaanan yung mga kwento-kwentong ganyan. Okay, sige po. Thank you Noted po. on this. Thank you. Maraming salamat kay Reg. Susunod na magtatanong, tawagin naman natin Kuya Roldan Castro. Roldan Castro? Wala na si Roldan. Andyan Ayun. po sa red carpet. Okay.
Yes po. I would like to take this opportunity kay Rox for yung tiwala ang binigay sa akin. Ang laki ng tiwala ang binigay sa akin. Tapos even the controversies, in-advise na ako na huwag ko na lang pansinin yun. At the same time, yung pinangarap ko po na makaupo ako dun sa blue chair. Alam niyo po ba yung blue chair? Ng ABS? Nung nag-contract sign po ako, hindi po ako nakaupo dun. Hindi ako nakaupo. So parang feeling ko, hindi ako legitimate na kapamilya. So, tapos sabi, dumating yung time na pinaupo na ako ni Rox. Kanina po. Kaya maraming pong salamat na yung po'y titingnan nyo simpleng bagay pero para sa akin po'y napakalaki pong karangalan. Dream come true na nakaupo ako sa chair na yan. Thank you. Thank you, Sir Jo. Ayan, Sir Roldan, Kuya Roldan. Sir Jojo, Hi, Roldan. saan po kayo nakarelate sa lyrics ng kanta nyo? Anong pinaka-paborito nyo sa lyrics na nandito lang? Yung pinaka-chorus part, yung nandito lang ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kanino mo huling sinabi yan? Sa mga kaibigan ko, sa mga naging kaibigan ko, sinabi ko yun. Kasi there are messages na pumapasok sa akin, yung nahingi ng support, ng tulong, ganoon. So yun sinasabi ko na hanggat kaya kong tumulong, nandito ako. Walang kapalit, parang gano'n ang sinabi ko. Hindi ko humihingi ng kapalit sa whatever na maitulong ko. Lagi mo sinasabi si Marqueras, kaibigan mo lang. Si Marqueras ba yun? Hindi kasi si Mark kasi, di ba gay parents si Mark? Okay, so for him, naniniwala kasi siya, sinabi niya sa akin, naniniwala siya na yung love ay mag-grow whether dalawa kayong lalaki o dalawa kayong babae. Naniniwala siya doon. Siguro nakita niyang basehan yung pagpapalaki sa kanya ng magulang niya kasi vocal naman siya sinasabi ng gay parents yon. So, kaya kung may mga controversy na lumalabas, okay lang sa kanya. Kasi sabi niya 21 years na siya sa industriya, ako naman ay bago lang. Wala pa akong isang taon nakikilala. I guess in-advise lang niya ako na huwag ko dalang pansinin. Yun, kaya si Mark, doon ko lang siya naalala sa mga advices niya na yung comfort na binibigay niya dahil matagal na siya sa industriya, sinasabihan niya ako ng mga experience niya. Okay, thank you po, Sir Thank you. Thank you, Kuya Roldan. Ayan, susunod na magtatanong naman kay Sir Jojo Mendres. Nari Jobert Sukal dito. Ayan. Nay, yung last Robert? media ko natin naputol. Yung tatanong dapat siya nun, kaya lang naputol yun. Ito na yun. Oo naman. Hello, anak. Hi, June. Anak, congratulations. Nice. Such a beautiful song from, isang competent composer. Napakagaling ng tandem ni John from Manalo. Thank you, Nay. Ganda. Last time kasi, di ba, sa press conference natin sa Dapo, ay gusto ko sanang ipabatita sa kanila that I am one of the living testaments that you are a very, very good, you have a very, very good heart. Kasi nung panahon pa ng pandemic, baka hindi lang alam ng ating mga friends na isa ako sa mga nakatanggap ng napakaraming tulong from you during that time na pinumpatay lahat ng pandemic. Napaka matulungin mo. Gusto ko lang malaman nila that you really are good. You're good soul. Napakabait mo. Kaya thank you. Ngayon ako makapagpasalamat sa iyo. Openly. Palapakan naman natin si George. Tinatanong ko sila, Mildred, kung nasagot mo na ba? Kasi ang controversy about Mark Harris at Rainier. Di ba? Sino ba talaga sa kanilang dalawa ang mas nasa puso mo? Yun ang gusto ko. Kasi it's all over. It's all over. As we promote, nandito lang ako kasi pwede mo naman i-applyan sa kanila sa both of them. Pero sino bang mas gusto mo talaga sa kanilang dalawa? Si Rainier o si Mark?
Sa anong aspeto? Sa puso. Sa puso? Oo. Kung papipiliin ka, sino mas mamahalin mo sa kanilang dalawa? Bilang kaibigan. Bilang jowa. Ano ba? Halimbawa lang, given a chance, na hindi naman na kailangan, di ba? Di ba kung sino sa kalamas type mo? Kasi nami-misinterpret ako ng tao. Gawa ng una, ako kasi ay very close sa mama ko, sa sister ko, at nagpalaki sa aking lola ko. Kaya yung kilos ko na malamya, na-adapt ko yun sa mga magulang ko. So akala labading ka? Siguro baka inaalam nila na ganoon or ganyan. Kasi malamya talaga akong kumilos. At ang boses ko talaga ay maliit. O parang babae nga. Parang babae. Yun talaga yung voice ko. So yun, nagkakamera ng misinterpretation ng tao at hinahayaan na lang ko yun. Pero kung halimbawa na dadating sa... Kasi hindi ako na-jobber nagsasalitaan ng tapos. Kasi there are relationship na isipin mo perfect relationship. Couple na babae at lalaki. Pero makikita mo, there are stories naman na hindi ka makakapaniwala na kahit yung guy ay okay, ipagpapalit siya ng boy sa isang girl sa isang tomboy. Iiwanan niya yung lalaki for the sake of love dun sa tomboy. So ganun din naman sa sa relationship ng ganun, na isa sasama yung lalaki sa gay. So walang nakakapagsabi, kahit perfect yung relationship mo. And even me, kung halimbawa may gusto ako, tapos dumating ako sa point na, kasi ibang panahon ngayon eh. Pero kasi it's all over the news. Yung nakita kayo ni Mark, tapos pinag-usapan, nakita kayo ni Rainier, pinag-usapan. Sino mas bibigyan mo ng mas malaking puhunan sa casino? Mas maraming chip. Nay, Ano na? yung kasi casino incident na yun, hindi naman ho yun yung nagsusugal. Kasi, syempre marami akong naipon sa sarili ko. So, ako minsan, halimbawa, may mga friends o may mga players na in need ng panglaro. So, sa akin sila kumukuha ng pang-play. Charot lang. Ha? Pang-play. Oo. So, diba, ganun yun. So, halimbawa, nakikita nila ako doon. Siyempre, hindi naman ako nagtitiwala minsan sa tao ko na sila yung magdadala ng cash kasi malaking amount yun. So, minsan ako nandoon. So, siyempre, nagkakamera ng yayaan, doon nakukuha ng video. Okay. Oo. So, parang, pag tinignan mo siya on social media, meron ng relasyon. Parang si Mark at si Rainier nakikita nila. Pero yung umuutang sa likod, hindi nila nakikita. Oo, hindi nila nakikita yun. Morley kasi. Itong si Morley. Thank you na, I love you na. Thank you, Nay. Thank you. Salamat, Nanay Jobber! Grabe, parang painit ang mga tanong this afternoon, Totoo. Tita Pilar. Ito kayang susunod na magtatanong ay mas mainit Ogie. pa Hello. sa diretsahang tanong. Ayan. Tita Pilar! Mateo! Ayan. Napaka-supportive niya sa akin si Tita Pilar. Thank you. Mapakinggan talaga si Tita Pilar. Congratulations, Jojo. Medyo, sabi mo mainit. Sige, magpalamig tayo. Ayan. Kasi nabanggit naman ni Mama Jobert yung pagiging generous mo. Na tumutulong ka sa marami. So, ang gusto kong puntahan na tanong, ano naman ang mangyayari sa iyo in your not so distant future na nasa plano mo ba rin na pumasok sa politika? Kasi nga, hindi naman nakikita yung pagiging philanthropist mo eh. Nandun din ba yun sa mga plans mo na magsilbi ka or whatever? Kasi marami rin na yung pumapasok sa ganyan para lang maipakita nila kung ano rin yung kakayahan nila to give back. Tita Pilar, wala akong any plans of going to politics. Kasi nakita ko naman yung buhay sa politika. Makikita mo yung mga nakaposisyon, nakakasuhan, kasi naging miserable ang buhay. Ako naman po, ay yung akin naman pong ko sa sarili ko, ay hard-earned money po yun, na natutulong ko na hindi ako humihingi ng kapalit kasi nung walang-wala kami, ang hirap po nang lumalapit ka at nangungutang ka na hindi ka pinapautang. Wala kang kahit ka mag-anak mo, uutang ka, kailangan mong isanla ang gamit ng bahay niyo. Kamag-anak mo na yon. So, naramdaman ko yung ganung buhay. Kaya ngayon,
kung meron ako mga, kahit hindi ko kaibigan, basta nakita kong wala siya, mag-aabot ako kahit walang camera. Kasi ganun lang ho yun eh. Ang nasa isip ko lagi ay wala tayong madadala, pare-pareho. Kaya what we have, i-share na lang natin sa abot ng makakaya natin. Yun lang po yun. Congratulations and more Thank you. songs pa. Thank you, Tita Pilar. Ayan. Susunod na magtatanong, Sir Jo, ay mula naman sa Philippine Concerts, Luis Ele. Ayan. Hi, Luis. Asan si Luis? Wala ako dyan. Nandito Luis? Wala na yata si Luis. Nandyan po ba si Luis? O Ate Di na lang. Thank you, Prince. Ay, no, si Luis, oh, Tito Morley. Luis, Luis. Ayan. Ayan. Luis. Congratulations on your release. So going back to music, so you have been dubbed as the Revival King. Do you have like a specific screening or criteria of what songs you want to revive? Actually, wala lang. Basta naramdaman ko na gusto ko yung song. At kasi syempre bilang artist, mararamdaman mo, may instinct ka na ito ba ay magiging maganda, mag-iba itong hit yung song na yun. Actually, may nakaline up akong song. Ako yung magre-remake ko ng Tamis ng Unang Halik ni Christina Paner. Nakaline up ko po yung Under Star Music. At saka yung I Love You Boy ni Timmy Cruz. At saka there is a duet na gagawin kami. Hindi ko pa alam kung sino po yung ka-duet ko. Yung Pare Mahal Mo Raw Ako. Michael Pangilinan. And I think parang wino-work out ng Star Music yung Bakit Ba Ganyan, hindi na Bon Jovi. Yan, ang dami na nakalagay. At saka there's another song, yung Aking Pagmamahal, na nagpasikat si Chloe, yung... Ay, yung kay Carlos Yulo. Ang dami pong nakaline up na song, kaya parang hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Sa dami po ng magagandang nakaline up po. Thank you. Salamat kay Luis. Ito naman susunod. Ay, Neighbor! Julie Bonifacio. Julie? Hi, Ate Julie. Hi po. Ate Julie Neighbor. Hi. Good afternoon, Sir Jojo. Light lang naman ang question ko. Gusto ko lang malaman kung anong plano ng Nandito Lang Ako promo. Kasi ang goal mo ba na ma-reach din ito yung success na nakuha ng Somewhere in My Past? May gagawin mong mga TikTok or whatever, mga ganyan. Thank you po. Actually, sinisimulan na po siya. Nagkakamero na siya ng airplay ngayon sa FM stations. Tapos, Sabi, tumutugtog na yan. Oo, maraming FM stations na tumutugtog. AM station may tumutugtog na din po. At saka yung mga social media influencers, nagtawag na sila sa for a collab. Marami na akong gumawa. The first influencer na gumawa ho si Brenda. In 2 days, to 500,000 views ang Nandito Lang Ako. Kaya lang nawala siya on Facebook. Kasi parang meron ng miscommunication using the song. So inaayos nila ngayon. There are more, I think parang nakaline up parang 30, as of this time parang may 30 influencers sa mga kilala na gagawa sila ng kanilang content regarding the song. Can you mention some? Kahit tatlo lang na influencer. Meron na si I think si Keith David, Keith Talents. Itong si, ano pangalan ng isa? Si Kiefer ba yun? Kiefer, at saka sino? Tsaka sino? Brenda Michelle. Meron, nasa kanila kasi sa image siya na. Okay naman sila. Mga sikat Okay na naman lahat sila. influencers. Tony Fowler. Parang thank you. Thank you, Ate At saka at saka si Miss Nora Honor ay may special appearance sa gagawin kong music video na Nandito Lang Ako. Yun yung maabangan ho nyo noon. Congrats! Thank you. Thank you, Ate Julie. Susunod na magtatanong naman sa atin ay nagmula sa Mega Kapamilya, Carlos Aragon. Hi, Best Actress Rudel. Ayan, hi Carlos. Ate Guy kasi binanggit mo si Ate Guy. Narinig niya si Ate Guy Hello Jojo, congratulations. Hello, thank you. Add ko na lang yung question ko about dun sa Pare Mahal Mo Ba Ako.
Meron ka... Pare, mahal mo raw ako. Pare, mahal Pare, mo mahal mo ako. raw ako. Meron ka doon makakaduet. Pero sa'yo, sino gusto mong makaduet doon? Gusto kong makaduet doon. Kung sino yung ano, kung sino yung... Any artist. Any artist. Pero, I don't know, pero parang may napag-usapan na ang management namin at saka ang Star Music regarding din sa singer na yun eh. Pero kung sa akin, parang... Choice mo. I think parang si si Mark siguro. Mark for that song. Mark Heras. Okay naman siguro. Sana yung bad boy ng dance floor para magiging singer if ever mag-uwi yan. Hindi, nag-duet kami sa meron kami song na pinagsamahan yung Somewhere in My Past. In-approve siya ni Mondel Rosario. At nag-airplay. Nag-airplay siya sa iba-ibang FM stations at maganda yung feedback for the song. Oo. Kaya akala mo, hindi siya kumakanta, pero maganda pala ang boses niya. Siyempre naman, starstruck din. Thank you, congratulations. Salamat from Mega Kapamilya. Next question, Ate Janice Navida. Uubusin ko po ba